Tayo po'y magsiluhod bilang tandaan ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakilan. Hindi kayang liripin ang kanyang kapangyarihan. Hindi kayang damhin ng mga anak niyang sa kanya ay dilubos ang pagtitiwala. Halina kayo mga minamahal, mahirap na ang unawain. Subalit yung dadamhin, yun ang makikilala ang Diyos na buhay. Kay buti ng Ama, kay dakilan. Kung katalinuhan lamang na pangtao, hindi kayang baybayin at isulat ang mga istorya. Sapat nubay ng kanyang espiritu ang mga hinalwan na kaganapan sa una na kasaysayan nitong mundo na itala at naibahagi sa lupa. Ang mga mamamahayag na sinidla ng talino sa iba't ibang kaparaanan sa kalooban ng Ama ay nagtaglay ng iba't ibang gawa nila. Nagtataglay ng iba't ibang mga salita. Kung ang lahat lamang ay magkakaisa sa pawang katotohanang pangkabanalan, lahat ng mga nakaugnay sa kanyang katotohanan na mga aral ay tuwirang katotohanan din ang tutugin at gagawin. Tunay ngang mapapatotohanan ng Diyos Ama banal. Subalit kay hirap ng tuparin, kay hirap ng gawin. Kung magbibilang katauhan kang tutupad, mahihirapan kang ganap. Ngunit at kasubali, humiling kayo ng katatagan, ng pangunawa, ng kalakasan, ng talino, kung paano niyo ito tatamuhin upang inyong ganang matanggap ang kanyang mga aral. Sapagkat hindi ito katulad ng nag-aral na nagsunog ng kilay upang ang pagiging dalubhasa ay kampiniyan kung anong kurso niyang pinagtapusan. Subalit katulad ng isang mag-aaral na habang hinahanap niya at gusto niyang matapos ang kursong kanyang kinuha, patuloy siyang nag-aaral. Gayon din ang nagmimiti na maging lubos ang pagkilala at pagtanggap sa Ama. Patuloy niyang gagawin ang mag-aral sa kanyang mga salita, ang hanapin ang kanyang mga gawa, at patuloy niyang hinahanap na madama kung sino ang kanyang sinasamba. Mapapalad ang patuloy na nakikiisa sa kanyang espiritong hindi nila nakikita, subalit buhay na nakikiisa at nakikitahan sa kanila bilang templong tahanan ng lupang katawan. Magalak magbunyi
at magpasalamat ang mga pinagharian sapagkat tatamuin nila ang tunay na kalooban ng Ama. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Kung ika'y nalulumbay, pinanaig mo ang lumbay, di mo mararamdaman ang kagalakan. Subalit kung ikaw ay nalulumbay, kalilimutan mo ang iyong pinagkalumbay at naging dahilan ng iyong kalumbayan, at ang aapuhapin mo ay ang galak na may dudulot sa iyo ng Ama, makakaligtas sa iyo ang lumbay mo. Iiwanan ka ng lumbay mo. Makatatakas ka sa lumbay mo. At ang mararamdaman mo, galak ng puso. Kung ikaw ay nahihirapan at wala ka nang ginawa kundi buntong hininga, di ka rin makalalaya sa hirap na nararamdaman mo. Subalit kung anong hirap na pinagdaraanan mo, hahanapin mo ang magiging kaluwagan nito, maaaring masumpungan mo. Sapagkat habang may buhay, may pag-asa. Kung ikaw ay nagkasakit at patuloy mong iniisip ang iyong sakit o karamdaman baga, ay tinanim mo na sa iyong isipan, magaling ka na. Lagi mo pang iniisip may sakit ka. Kaya't balik-balik lamang sa damdamin mo magkatakot ka. Subalit ikaw man ay may sakit, nililimot mong ikaw ay may sakit o karamdaman baga, hindi mananahan sa puso mo ang takot, kundi mag-ahari ay tapang. Pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya nga't iniba ang damdamin ng tao sa espiritu ng Ama upang kapag nagkasama ang katawan at espiritu niya, kapag nangibabaw ang espiritu niya, namatay ang laman ng pinasukan niya. At doon mabubuhay ang panibago. Yaon nga ang nagaganap na bagong sinang-sinang. Halina, mga minamahal ko. Mahirap itong unawain. Sadyang batid kong mahirap inyong kamtin bilang pagkatao kayo at katauhan. Subalit wala ngang mahirap na gagawin ng Ama at ito ang inyong paniwalaan. Kaya ang mahirap para sa inyo ay magaan yung kakamtin kung ang pagtitiwala nyo sa Ama'y buhay. At tuwirang pagsisikapan ninyo na ito ang mangibabaw. Hindi ang sa inyo yung mga damdamin. Sapagkat ang Ama ay Diyos ng kahiwagaan, ng kadakilaan, at ang kapangyarihang taglay ay walang kapantay kailanman. Kaya't huwag mong ipantay sa sarili mo ang kakayahan niya at kakayahan mo'y pinagparehas mo. Kaya't kung nagtitiwala ka sa kanyang kapangyarihan, gagawin mong magtiwalang lubos at sa kanya'y aasa. Sapagkat batid mo ang kaya mo'y masigit niyang kakayanin at ang maibibigay ng kapwa mo'y masigit na maibibigay niya. Halina kayo, mga mahal. Magaang tanggapin ang pamatok na ibibigay sa inyo. At kung papasanin itong may galak sa puso niyo, magaan yung maisasadyad at mahuhulag pusa. Sapagkat kailanman ay hindi kayo babahaginan ng mabigat pa sa inyong sarili, kundi ang kakayanan niyo ay sinukat ng Ama bago pa ibigay ang pasanin niyo. At kung maliwanag sa buhay niyo ang katotohanan ang buhay niyo sa Ama, maniniwala kayong sa Kanya nga ito, kaya't ilalagak niyo sa Kanyang buhay na pahiram upang sa gayon maging kapakinabangan habang kayo nabubuhay. Sumainyo ang kapayapaan, mga
minamahal, subukan mong magsuot ng masikip sa liig at alingas-ngas ang katawan mo. Subalit subukan mong masikip man ang dinaraanan mo at ang puso mo't isipan ay ang ama mo. Sa masikip na daan na yan, nakasasadyad ka, di mo namamalayan ang masikip na daang pinagdaanan mo, nagawa mong mahulagpusan. Iba ang kasuutan, iba ang hambing sa daan ng katotohanan, iba ang pagkain ng kaluluwa, at iba ang pagkain ng katawan. Kaya't kung ang hahanapin lamang ng tao ay pangkatauhan ang masusumpungan niya. Ngunit kung ang hahanapin niya ay pangkaluluwa at katawan, kapwa masusumpungan ito sa iisang Diyos niya na bumuhay sa bawat isa. Halina kayo mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, kapag sinidlan ka ng katapatan, gamitin mong mainam. Kapag sinilid sa inyo'y kaguluhan, pag simikapan mong iwasan, sapagkat batid mong hindi sa amayan. Kapag ang sinisilid sa iyo'y lumbay, pag sumikapan mong makawalan, sapagkat batid mong hindi yaon ang nais ng ama sa iyo. Subalit kapag ang naisilid sa iyo'y kagalakan, mithin mong wag na itong mamatay, sapagkat batid mo ang ama, ang dulot niya ay kasiyahan. Bagamat kung minsan batid mo ikaw ay may daladala, ngunit batid mo rin dapat na mayroon kang kasama upang di nababagot at nahihirapan ka. Yamang kinilala mo ang ama mong tagapagdala, sa buhay mo'y nagpahiram siya na tunay na alam at batid ang para sa iyong kainaman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahana. 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 Sa kahoy, may bukbok. Sa ulam, may amag. Sa damit, may kinukupasan. Subalit sa salita ng ama, walang maipaparata. Sapagkat buong buo, ang salita'y nabubuhay ayon sa taong tumataglay na nagsasabuhay, na walang dungis at di mapapaltakan ng anuman ng karamihan, sapagkat malinis, banal ang pinagmulan. Sumainyo ang kapayapaan at nagkakaroon lamang ng dumi sa kaisipan ng tao kung hindi totoo ng Espiritu ang suma sa kanila. Pawang katotohanan, mga minamahal ko, kaya't ang mabuti na pasasama, ang tama, ay nalilisya. Subalit sa taong marapat at dapat, na tuwirang tinanggap ay ang ama. Nawawaan niyang lahat ang kanyang salita at tinanggap ng kanyang diwa na kapagpalubag ng kanyang kalooban. Kaya't nagkaroon ng kasaysayan at kabuluhan ng salitang ang salita'y nagbibigay buhay at di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Gaano man kabuti ang inatasan sa inyo, ngunit napasasama ito ng hindi totoo. Gaano man kabanal ang suguin sa mundo, hindi lahat ng tao ay mapapabanal nito. Sa makatwid,
kung sino lamang ang tumanggap, siyang nagkaroong kabahagi sa niloob ng Ama na binahagi sa kapwa-tao ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung matibay ang pananampalataya, di mo man nakikita ay aasahan mo, sapagkat batid mong ang Ama mo ay gumagawa ng di mo nakikita. Nagbibigay ng di nagsasabi, ngunit nagpapaalala sa mga anak niya nang dapat gawin at tutup din nila bilang paalalang mahal na mahal sila, na ayaw mawalay at magkasala nang dahil ang Ama'y puspos ng kabanalan siya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Ngayon liripin nyo kung malilirip nyo. Tarukin nyo kung maaarok nyo. Abutin nyo kung maaabot nyo. Kayong may pangunawa, mga binigkas ko. Subalit di ko kayo hahanapan, kayong batid kong mga sarado pa. Kaya't itong patotoo, sa ibabaw ng mundo, salita'y binahagi sa tao, ang tumanggap na pagtotoo, nadama ang Ama nila. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Huwag pahirapan ang isip nyo sa pangunawa na di ninyo matarok kung di pa mabatid. Subalit kung pagsisikapan at magsusumakit kayong mabatid ito, daratal din ang takdang makakaunawa kayo. Huwag niyong pahirapan ang inyong kalooban na tanggapin kung di pa naaarok nyo, sapagkat magduro sa ang puso nyo kung di tinanggap ang mabuti. Subalit kung ito'y tumakda ng naabot at naarok nyo, magalak magpuri kayo, nadama nyo pinagmula ng salita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sa gawain man, mayroong nakagagawa ng mabigat. May nakagagawa na ang magaan lamang ang kaya niya. Sa pasanin man sa kaloob ng Ama, tinimbang niya at tinintimpa ang bawat pinapapasa niya. Ang nakapagdala ng mabigat para sa kanya, napagaan ng Ama sa paniniwala nila. Subalit mas maraming naging kapakinabangan ang nagdala ng marami sa kaakaunti lamang. Sapagkat sa bigas man, mas marami kang isasain kung isang bulto kaysa sa isang timbang tinanggap mo. Ngunit kapwa nabusog kayong pansamantala, panigurado kulang pa rin ito. Kaya't kailangan maghanap kapwa kayo, ngunit mas maluwat bago maghanap ang maraming dinala. Sa makatwid, ang kakarampot ang pangunawa, kakaunti ang kakanta niyang galak sa puso niya. Subalit ang malawak ang naabot ng kanyang pangunawa, ang galak ay nagluluwat at itong nagbibigay galak na lumaban siya sa buhay niya at makibakas siya sa pinagdaraanan niya. Mga mahal, ang Ama ay pantay kong magmahal, subalit sinukat niya ang mga anak niya. At nang makita niya ang kakayanan ng bawat isa, kung ano lang ang kaya siyang binigay niya. Kaya magalak magpuri. Ang tuwirang batid nila, kung ano ang kanilang pasalin at pag-aatas sa kanila, nagalak nilang tinanggap, sapagkat sila rin ang makikinabang na ganap. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sa panahon ninyo at panahon noon at panahon pa ng daratal na mga anak niyo at maging apo, pantay lamang ang bubuhay. Subalit sa pantay na bumuhay, hindi lahat ay kikilala tatanggap. Kaya't magalak at magpuri ang tunay na tumanggap sa bumubuhay at bumabawi ng buhay. Iyaon ang pinakikilala ko sa inyo sa pamamagitan ng paglalahad at pagkikipagtotoo nang hindi nyo nasisilayan bilang espiritu. Sapagkat kung ganang tao, di nyo narinig ang mga narinig nyo. Kayong may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Sa ilang katagang binahagi mo upang wari-wari ng tao. Kung pagtatantuin at mabubulay nito, matatarok nga ang kalooban mo at mararamdamang buhay katwina na maglalagak ng galak sa kanila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Naunawaan niyo po ba? Nadarama niyo po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin. Meron nga po akong kakilala. Ang alam na may sakit yung kanyang tatay. Subalit naunahan pang namatay nung kanyang anak na walang sakit na alam nila. Buhay po ba ang Diyos? Ano ang ibig kong ipahiwatig sa inyo? Ano ang ibig kong ipabatid sa inyo? Madalas mangyari yaon, mga minamahal. Madalas ang kaganapang gayon. Kung minsan, nauna pang namatay yung nagbabantay. Ano ibig kong sabihin? Bakit kayo nag-aalala? Nababahala, wika ng Ama. Nasaan ang Ama, Apo, Kunching? Ewan ko sa inyo. Ngunit suriin ninyo, totoong totoo, nagaganap ito sa mundo. Kaya nga, kung matibay ang pagtitiwala at pananalig ninyo, nagbabantay, binabantayan, kapwa mananalig sa Ama, kapwa magtitiwala sa Kanya, at kapwa magtitibay. Buhay ba ang Ama? Kaya halina kayo, mga minamahal. Ang gawaing ito ay di lamang ang sakit nyo ang ginagamot. Kung pakikinabangan nyo, maging ang kaluluwa nyo'y nagamot. At masigit pang naunang nagamot, na marapat ay maunang ang gamutin upang makakakaya ang katawan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang maliwanag na tanglaw ng Ama
upang mabahaginan kayo kapwa at makaunawa. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat para sabihin ko sa inyong totoo, kung minsan sa nagbabantay na wala ng muwang, di na alam yung kanyang ginagawa, kumakain siya kung pakakainin, nililinisan siya kung lilinisan, mas na-stress pa yung gumaganap noon. Mas nahihirapan niya on. Kaya, dapat ang binabantayan at nagbabantay nagmamahalan, nagmamalasakitan, at hindi yaong sinasabi niyang may sakit na nga ako, ginaganito mo pa ako. Eh kung ibalik ko sa iyo, may sakit ka na nga, di mo pa mahalin ang tagapag-alaga mo. Buhay ba ang Ama? At sa dakong ito, maririnig nyo nga iyaon. Sapagkat ituturo sa inyo para hindi kayo magkaroon ng sama ng loob. At ang sama ng loob na nagdudulot sa inyong pahirap ng pahirap nyong sakit. Sapagkat naghihinanakit ang dibdib. Subukan ninyo na makinig, isabuhay at tanggapin, pakinabang nyo'y kakanta. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Daing ka ng daing, ikaw na may sakit, ang nagbabantay sa iyo'y nahihirapan ng dibdib. Ano kaya ang gawin nyo kapwa kayo dumulog? Kung kaya mo pang bumigkas, magsalita ka. Kung hindi mo na kaya, ngunit nakakaintindi ka pa, kahit hindi bumubuka bibig mo, mangusap ang isip mo. Sapagkat maririnig kapwa kayo kung tapat kayo. Ngunit kung parehas na may galit na kayo, nagsasawa na ang may sakit, nanghihinawa na rin ang nagbabantay, wala nang pakikinggan sa inyo ang Ama. Kaya parehas mahihirapan kayo. Kaya ang hindi nyo namamalayan, ang araw nyo'y puot na lamang. Puro puot ang nasa inyo. Wala nang kasiya at galak kayo. Nang dahil wala nang Diyos, Espiritu sa inyo, pagkataong pagkatao, at ibang Espiritu na. Kaya, yaon ang mga kahabag-habag na nilalang. At ito ang binabalangkas ngayon sa inyo, at binubuhay upang dumatalma ng takdang yaon, may laban na kayo. Kaya hindi pa rin kayo lugi mga tao. May pakinabang pa rin kayo. Ngunit kung ang susuriin ninyo ay kakamtan nyo, sadyang may pagkalugi kayong mababatid sa isip nyo. Dahil di nyo nawawaan kung anong uri ang gawain ito. Subalit kung nakaunawa kayo, makikinabang kayo tao. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Lapitan man kayo't aliwin ng aliwin, pasayahin, patawanin, kung di kakamtin ng kalooban nyo'y wala pa rin. Ngunit, kahit mabagsik akong mangusap at sa inyo'y tumitimong ganap, mawawawaan yung kainaman, tatanggap ang inyong isip. Tama baga mga mahal? Sapagkat ito ang pagmamahal. Ang kayo ay aralan ng tama't tumpak sa buhay nang di kayo naliligaw at nadidimlan nang wag mahirapan inyong kalooban. Yaon ang tunay na pagmamahal, ang paglisya sa kaligawan, hindi ang pagkonsinti sa inyong kamalian. Kaya naman ang ama nyo at totoong ama ninyo, hindi ang mabuting sinagawa at ba't sinawaga, sinasabit, ginagawa, siyang sa inyo'y sinasambit. Hindi kayo inuuto. Hindi sinasabi sa inyo, kabait mo naman, para matuwa ka. Ay, kaibuti mo naman, para maging masaya ka.
kundi kung ano ang dapat pagnilayan siyang gagawing sambitin sa inyo. Tama baga mga mahal ko? Hambing sa estudyante, kung ano ang dapat pag-aralan at ituturo siyang ginagawa ng guro. Sapagkat kaya ka naruroon para alamin mo kung ano ang mga subject mo. Hindi para alamin na pupurihin kang kabait mo, anak. At kaya kayo naririto para hanapin yung kagalingan nyo. Kaya naman kung may pandinig kayo, gumagaling ang isip nyo. At ang napupot nyong damdamin, naglulubag na mainam. Kung nakadama kayo, nagalak ang puso nyo. Subalit, kung iba ang tinanim nyo sa isip, ang karampot nyong hinanakit, lalong lumawak sa inyong dibdib, sapagkat di nyo naabot ang aking pag-ibig. Yaon ay ang sa akin nasa, kayo'y malikot at maakay sa liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi ito gagawin ng tao. Kaya't kung sa inaakala nyo'y pagkatao rin ito, hinahamon ko kayo at patitindigin ko ang isa sa inyo. Kung tunay ngang pagkatao, bibigyan ko siya ng talino. At pag-aralan niya at pagkatapos lilisan ako kapag nabigkas niya tulad ng pagtuturo ko. Sabihin niyo, sinungaling ang aking espiritu. Ngunit binaybay ko sa inyo ang tama, maliwanag na totoo. Mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. At di kapwa-tao nyo ang nagwika para sambiting mahal niya kayo. Sapagkat walang totoong nagmamahal ng totoong mahal na mahal, maliban ang bumuhay sa inyo. Kaya't kung nadarama nyo, aantig ang puso nyo sa maliwanag na pandama, matitigib kayo ng kasiyasiya. Yamang nasambit mo, ama ko, ang marapat sa kanila. Ang nakikipagtotoo sa iyong espiritu, dungis niya'y linisin mo. Lumbay niya'y pawiin mo, galak ang ihalili mo. Takot niya'y mamatay na at mabuhay ang kanyang pag-asa. Sa gayon, ang pinag-isa mong mula sa iyong espiritong kinamtan niya, mapapatotohanang buhay ka. Kaya ang may pandama ay nakadama. Mahal na mahal ko kayo. Hinahamon ko kayo. Wala kayong maririnig na ganito. Patotoo lamang na dita ang bumigkas sa inyo, kundi ginamit ang katauhang katulad nyo para mailuwal at magpatotoo ang espiritu'y buhay sa mundong ito. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Kapag ahente ka ng sasakyan, ano ang ibebenta mo? Kapag ahente ka ng baboy, anong hahanapin mo? Kapag ahente ka ng gamot, sino pupuntahan mo? Lahat may katugma at kaakma. Kaya kung kayo'y naririto para sa Ama, mababatid mo kung sino siya. Sumahin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kayo ang mga may hinihiling sa Kanya, kaya't kilalanin niyo siya, upang ang inyong dinudulugan
ay maramdaman ninyo. Hindi siya patay, siya'y buhay na buhay. Pagpalain kayo ng pangunawa at matigib ng pagtanggap ang inyong mga puso. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ay, napakabuti ng Ama. Mula kay Mateo. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at iparangaral ninyo ang malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga may ketongin, ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Sa salita man, may tamang salita at may maling pananalita. Kaya kung ikaw ay nakakaunawa, alam mong mali, itatama. Ngunit sa walang pangunawa, mali man dire-diretso niyang sasambitin, wala siyang pakialam sa kanyang kamalian. Ano ba ang ibig kong ituran? Bakit binaligaw at bakit iminali upang aking masambit ang gayong kataga? Sapagkat kung di nagkamali at di ko minali, wala akong yahayag ng pawang katotohanan. Kaya nga, may ginagawa kayo sa panahon nyo at may ginawa pa rin ako sa panahon ng mga kapwa nyo, mga ninuno nyong dinasilayan ninyo, at sa panahon nyo'y may ginagawa pa rin ako, mga gagawin nyo sa panahon nyo ay magagawa ko rin tulad ninyo, ngunit magkaiba tayong gumawa sa mundo. Taong mga mahal ko, sumainyong kapayapaan, sapagkat hindi tao ang gumaganap sa kabanalan. Kaya kung ang tao'y gumagawa ng kabanalan at nakakagawa sa kabanalan, mayroong kabahagi siya mula sa Ama. Kaya't kapag ito ang pinagtibay at pinanguna, yaon na nga ang napapabanal ang taong makasalanan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Ay, buhay. Gising po ba ang diwa nyo? Nakakaunawa po ba kayo? Ang hirap, ano? Nahihirapan po ba kayo? Ako po, namnam ko pag pinakikinggan ko ito. Ewan ko po kayo kung nahihirapan. Ang sarap po palang namnamin pag naunawaan mo. Ngunit kapag hindi, ang hirap sa isipan. Ano po? Tama po ba? Walang pagkakaiba dun sa halimbawa, nag-aaral ka, no? Nag-aaral ka, nagsusulat yung teacher mo. At sinabi niya, eto ang pag-aralan ninyo. Nakipagdaldalan ka. Nung tuminding na siya at natapos ng magsulat, sinabi niya, tumawag na siya ng estudyante niya. Inuna niya yung madaldal. Alam na alam niya ang sasagot, hindi ko po alam. At yung nakinig na mabuti, mayroon ding natama at mayroong mali pa rin. Sapagkat ang natama, yung mismo nakakaunawa, at yung hindi nakasagot ng tama, nakinig man, hindi niya naunawaan. Ganyan din po naman dito. Kung nakikinig man kayo, ngunit di nyo naunawaan, hindi pa rin maabot ng diwa nyo. Kaya ang sasagot nyo'y mali pa rin. Ang papasok sa isip nyo'y mali pa rin. Ngunit kung nakakaunawa kayo, tulad ng isang estudyante, naunawaan niya, tama lahat ang sinagot niya, tama lahat ang nasa isip niya. Buhay ba ang Ama? Totoo po ba yon, mahal na guro na naging direktora?
sapagkat wala akong sasabihin sa inyo hindi totoo. Si Kunching maaring magsalita ng di totoo, ngunit paano ako? Pahihintulutan ko bang mali ito? Yamang siya'y naririto. Kaya't kung ipamamali nyo, nasa sa inyo. Sabi nga ng tao, ay wag ka kang sasama niyan, magnanakaw yan. Ang tatay niya kay magnanakaw. Yung tatay niya magnanakaw, pati anak niya magnanakaw, hindi pa naman nagnakaw. Ganyan ang tao, mapanghatol, mapanghusga, mapagparatang na walang nakikita. Kaya kung hindi nyo makikita ang kabutihan ng Ama, paparatangan pa rin ninyo ang gawain ito na hindi totoo. Ngunit kung ang kabutihan niya ay masisilayan nyo, tatanggap kayong lahat tao. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Katotohanan ng tinuran ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Kaya't ang puspos ng pakikinig at pandama, ligaya'y nasa Kanya. Subalit ang di makaunawang anak ng Ama, hirap na hirap ang isip niya. Kaya't kung paano nahihirapan siya, ayaw makinig na siya. Kaya't tinalo na ng dilim, walang naking liwanag siya. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Itutuloy po ba natin? Kung papaanong may ketong ay pinagbibilin, pagalingin, gamutin, sa makatwid. Ang nag-atas, kayang gawin lahat ang gusto niyang gawin. At ang binahaginan, kung tatalim at susunod, ang nagawa ng nag-atas, magagawa rin ng mga inatasan. Sapagkat, ang nagbahagi ay inatasan din. At ang binahaginan ay binahaginan ng pag-aatas ng pinagmulan ay isa lamang. Sa makatwid, isang hambing sa wikangay ito. Kung halimbawa, sasabihin ng tao, ay ang laki ng tangking ito, maraming ekang malalamang tubig, makapagre-reserva. Subalit kung walang jetmatic, may papasok bang tubig doon? At kung may jetmatic at mayroon namang tangke, wala ang mga daluyan patungo sa Giripo, may babahaginan ba sa makatwid ang mga tubong patungo sa Giripo at ang jetmatic at tangke magkakaugnay ito? Ngayon, mga mahal ko, ang Diyos Ama ang tagahigop ng totoo. Ang Kristo ang pinagdadaluyan at binabahagi ang katotohanan. At sa mga binahaginan ng kanyang espiritu, doon papatak ang katotohanan mula sa Ama ito. Buhay ba ang Ama? Kaya kung saan dako yaong jetmatic at tangking yaon, kung anong lasa ng tubig doon, yun ang malalasap nila. Kaya't kung may putik ang hiniko, may putik ang lalabas sa tangke. Anong ibig kong ituran? Kung mabuti ang nagtuturo at ang lahat ng binahaginan ay naging mabuti rin, lahat ng kanilang tinanggap ay kabutihan. Ngunit at pasubali, kung hindi kabutihan ang tinanggap nila, di mapapatotohan ng mabuti ang tinanggap. Kaya sa inyong mga tumanggap, mapapatotohan ng mabuti ang inyong tinanggap, nasa sa ayon at naaayon sa inyong patotoo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag ang katotohanan. Ang bunga ng ubas ay magkaiba sa bunga ng igos, sapagkat diyan nasusukat at diyan natatarok ng Ama ang mga katas nila kung anong uri ka sa mga bunga na kaloob niya. Mga mahal, sumayin kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam,
parehas mang halaman ang pinagmulan, kung magkaiba ang lasa ng bunga, masasabi pa rin, iba ang ubas, iba ang igos. Kaya nga, kung kapwa espiritong gumagalaw, mapapatotohanan pa rin ang mula sa mabuti at mula sa masama. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Katotohanan, namnamin yung tuwiran, makakaaliw sa kaisipan, makapagpapalubag ng damdamin, makapagpapatibay ng katawan, makabubuhay ng pag-asa upang kayo'y lumaban sa bawat araw. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay nga ba ang Ama? Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakitunguhan. At kung kayo'y patutuloyin, manatili kayo ron habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit, kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo doon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinatnan at dinanas ng mga taga Sodomo at taga Gomora. Maliwanag ang pag-aatas, ang habilin, ang tatanggap lamang siyang panahanan, at ang hindi tatanggap ay talikdan. At ipagpag ang inyong mga paa, at ang alikabok na maiwan sa kanila, siya nang bahala. Yaong Ama. Mga mahal, kung lahat ng mabuti pinababatid sa nagpapakabuti upang may pabahagi sa mga magpapakabuti, hindi kaya magkakaisa silang naging mabuti? Ngunit kung ang nagpapakabuti at binabahaginan ang kapwa niya para bumuti, ayaw tanggapin ang kabutihang taglay niya, may kakamtan ba sila? Sa makatwid, nabubuhay ang disperensya ng tao at presensya ng Ama sa buhay nila kung tinatanggap ang totoong espiritong mula sa Kanya, na binahagi sa anak at pinamahagi sa mga alagad at ngayon ay binabahagi sa lahat ng tao, na kung tatanggapin ay pakinabang ang kakampi. Mga mahal, handa ka na bang tumanggap sa Diyos mo? Nakahanda ka bang makipag-isa at makipagtotoo sa Kanya? Hindi mo ito magagawa kapag pinanaig mo ang sarili mo. Hindi mo ito magagawa kapag ang iyong pinahalagahan ay damdamin mong pagkatao. Hindi mo ito matatanggap kung ikaw ay maraming dumi sa isip, at lalong hindi ka makatutupad kung marami kang hinanakit. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya naman, hindi ka mapapanahanan
nang sa iyo ay nagbigay ng marapat mong karapatan sapagkat ikay minamahal. Nang dahil hindi ka napanahanan na naigang katauhan, kaya huwag kang magtaka kung ikaw ay may lumbay sa tuwina at ikay nagugulumihanan, may takot pa at nag-iba ka. Ang ugali mo'y di na bago. Naiba ang katawan mo, kilos mo at pananamit mo, ngunit ang pagkatao mo'y hindi nagbabago. Sa isip, sa damdamin, iyon at iyon ka pa rin. Isang taong maramdamin, isang taong magagalitin, isang taong bugnutin, isang taong inggitera, isang taong selosa, isang taong masama ang isip sa kapwa. Kaya nga, ang mabuting ginagawa, ito'y napasasama ng taong ang isip ay balikwa. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At kung sasabihin naman ninyo, sinong magiging banal kung ganun pala? Sadyang wala. Kaya nga ibinaba ang magpapabanal kung tatanggapin, walang di magbabagong nilalang. Kaya nga ang winika, sumainyo ang kapayapaan. Kapag ang nagahari kapayapaan, kakamti ng tunay na kasiyahan. Sapagkat ang kasiyahan mo'y nagmumula sa kapayapaan at ang kagalakan mo'y pinagmulan ay ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't maliwanag ang tinuran, ang mga lingkod ay may karapatan sa kung papaano na buhay ang di naglilingkod. Silang naglilingkod, karapatan din nilang mabuhay masigit upang patuloy silang magamit at patuloy na may pamahagi ang sa kanila ay kaloob. Yamang binigay ng libre, pamamahagi ng libre, subalit ang Ama ang gaganti sa bawat gawang mabuti. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't sa iba't ibang kaparaanan niya, pinatutupad, pinakikita ang mabuti sa mga anak niyang sa kanya'y tumalima. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Hamakin man kayo ng kapwa nyo kung kayo nasa totoo. Ang Ama niyong magtatanggol, magliligtas sa inyo. Sumainyong paghahari mula ulonggan talampakan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nagising na po ba kayo sa katotohanan? Naunawaan nyo na po ba ang kalahat-lahatan? Bakit ang mga lingkod sinasabi nila ay paano nabubuhay? Sapagkat ang Diyos ay buhay. Ang pinaglilingkuran mo'y laksa-laksa ang kayamanan. Siksik-liglig umaapaw sa sanlibutan. Nakikiamot ka lang at nagpapahiramay siya. Hindi ka ba niya pagagamitin sa kanyang kainaman? Gawin mo lamang ang mabuti pawa. Gagantihan ka ng kabutihan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya magaganap ang kanyang hiwaga at himala. Kahapon ang binahagi sa inyo na hindi pa papatakin ng ulan habang hindi gustong papatakin. Subalit pinatungo sa isang balok na habang tagtuyot ay hindi sila kukulangin ng langis at harina. Ngayon naman, inyong pakinggan ang kabuuran kung paano gumanap na bubuhay. Binuhay ni Elias ang anak ng balot. Hindi nagtapat. Sino bang hindi nagtatapat? Ang taong di matapat. Subalit ang matapat, nakikipagtapat. Tama ba ga?
Kaya tapat ang pinatupad at ginawa ng Ama ang kanyang katapatan sa mga anak niyang naging tapat. Kaya ito ang ginawa. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng balo. Lumubha ang sakit ng bata hanggang ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, "Anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak?" Akin na ang bata, wika ni Elias. At kinuha niya ang bata. Ipinanhik sa itaas sa silid ng kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at dumalangin. Yahweh, aking Diyos, ganito po ba ang inyong igaganti sa babaeng nagpatuloy sa akin? Makaitlo niyang hiningahan ang bata kasunod ang ganitong dalangin. Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang buhay ng batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Inakay siya ni Elias at ibinalik sa kanyang ina. Wika niya, narito ang anak mo, buhay na siya. At ganito ang naitugon ng babae. Ngayon ko napatunayang kayo nga ay lingkod ng Diyos at pawang katotohanan ng sinabi niyo sa ngalan ni Yahweh. Ganyan ang tao. Marami nang pinakita. Hindi natigangan ng harina at hindi natigangan ng langis. Kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para maniwalang lingkod nga siya ng Diyos? At nang dahil sa kaganapan, nakapagtanong na, ito ba ay gaganti mo sa akin? Nang dahil sa aking mga kasalanan? Subalit kay buti ng isang lingkod, sinusumbatan man, walang sinagot. Kinuha ang bata at idinulog sa bubuhay. Subalit hindi agad ay pinakinggan. Ngunit sa pagtitibay na paniniwala at pagtitiwala, ang buhay na nawala ay naibalik sa bata. Tao, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay makakita, ang nakaunawa ay imunawa ka na, sapagkat panahon na para magising ka. Kung totoong kilala niyong tinatawagan niyo, matitigib kayo ng ligaya. At ang dusang pinagdaanan niyo, patutotohanan sa inyo, hindi dusa, kundi patotoong may magagawa ang Ama niyo. Tao, mahal ko kayo. Kung katotohanan lamang ang taglay nyo, walang magugupo ang puso't isipan nyo sa daramhati, sa takot, sa pag-aalala, pagkabahala, kundi matitigmak ng galak ang puso nyo sapagkat batig nyo, patay man ay maaring buhay. Namatay ba ang iyong ligaya dahil natakot ka na at nawalan ka na ng pag-asa sa iyong ama? Bakit? Ba't tumatawag ka? Ba't nananalangin ka? Bakit gumaganap ka? Ba't sinasabi mo, Panginoon mo? Gayon pala, patay na damdamin mo. Paano mo pa mararamdaman ito? Muli pabuhay mo sa bubuhay sa iyo at bubuhayin ang galak at ligaya ng puso mo. Sa gayoy mapapatotohanang di patay ang tinatawagan mo habang may buhay, lumaban ka tao. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kung sa kabila ng winika ako,
madilim pa rin ang pangunawa nyo. Wala na sa mga inatasan ko ang pagkakasala, kundi nasa inyo ng marupok at alibughang anak. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung walang magpapakasakit, walang matitigib ng pagnanasa. Subalit lahat ng nagnasang inatasan, binigyan ng katatagan sila. Lahat ng nagtibay at tumalima sa totoo, nakamtan ang tagumpay. Lahat ng ang tagumpay, na kapag sumigaw, buhay ang kanilang ama. Tao, mahal ko kayo. Huwag niyong paniwalaan, oo, ang sinasabi ng kapwa niyo. Subalit kung batid niyo ang mga kataga ko at nagbubukas kayo ng Bibliang ito, mababatid niyo ang totoo, di sinungaling ang Diyos niyo. Kaya't kung totoong may tiwala kayo, maniniwala kayo sa imposible na nagiging posible sa buhay niyo. Sapagkat, katulad ng tagtuyot, kung hindi loobin ng amang matigangan ka ng bagay na gagamitin mo habang tagtuyot, hindi ka mawawalan ng pagkain. Dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong pagtitiwala sa ama mo na di nakikita, ngunit damang-dama at pinaniniwalaan mo mga aral at salita niya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Aanhin pa ang pag-aaral kung walang matututunan. Aanhin pa ang pagbabahagi kung walang pakinabang. Aanhin pang may magpakasakit kung walang tatanggap. Aanhin pa ang pagliligtas kung walang ililigtas. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal kong nilalang. Tao sa mundong ibabaw. Tao, kung may himig kayo, may himig ako. Kung may awit kayo, may awit ako. Kung may tinig kayo, may tinig ako. Kung may salita kayo, hindi ko salita ito. Ngunit kung ang salita ko ipakikinggan nyo, makawawangis kayo sa kabanalan ko. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Ginamit ko'y katauhang tulad nyo upang makapagwika sa harapang ito. Sumainyong kapayapaan sa iba't ibang dako, na di kayo ang may kaloob at kagustuhan, mga mahal, kundi mismo aking espiritu na di naman nyo at nakilala, kaya nagbabata kayo. Makatanggap nawa kayo ng ibawang sigla. Anong ibawa? Ibayot, ibabaw na lakas sa katawan nyo. Mangibabaw na totoo, sigla ng buhay nyo. Katotohanan ng tinuran ko, mga minamahal ko, pagpalain kayo. Ay, Ama, buhay ka ngang totoo. Buhay nga po ba ang Diyos? Maging katawa-tawa ka man, sa kapwa mo nilalang, hatulan ka mang lukarit, berat at loka. Ama naman sa iyo, siyang tunay na nakakilala, at kumikilala ka sa Kanya, magsaya ka pa rin, anak niya.